Umungol siya Wen Yuan, ano ba ang nangyayari? Naimbestigahan mo ba ng maayos? Nauutol ang mga disciples sa takot, hindi pa po. Sa kasalukuyan, ang alam lang po namin ay nag-imbita si Elder Wang ng 3 Golden Core Cultivators upang harapin ang kalaban, ngunit mukhang lahat po sila ay pinaslang. Nagalit siya Wen Yuan, sinuntok ng malakas ang Soul Lamp platform. Pagkatapos ay umungol siya, minumura ang grupo ng mga walang silbing basura. Higit sa 30 katao, kasama ang isang phantom ng Luyun Sword, at hindi nila kayang hawakan ng isang tao. Sa kabila ng kanyang malakas na pagmumura, nag-aalala pa rin siya kaya lumingon siya sa disciple at nagutos, agad na iaktiba ang Mountain Garden Grand Formation sa pinakamataas na antas. Hindi pa natin alam ang layunin ng kabilang partido, baka kumatok sila anumang oras. Sumunod ang disciple, sumasagot, nauunawaan po. Nagbago ang scene patungo sa labas ng Luyon Sect's Mountain Gate. Nakita ang aura na humaharang sa bundok, bumantong hininga si Shihinuo, ang Mountain Garden Grand Formation na ito ay hindi mababa ang antas, ha? Pagkatapos ay nag-atubili siya at nagtanong, pwede ba tayong piliting pumasok? Hinimas ni Xiaoshuan ang kanyang baba, nag-iisip, kaya natin, ngunit magdudulot iyon ng napakalaking gulo. Bago natin mahanap ang iyong Ancestral Sword Manual, mas mahusay na magpakumbaba. Mayroon akong mas mahusay na paraan ang iyong Shifu. Ngumiti siya ng bahagya at inilahad ang plano, mamaya, gagawin mo ito. Nagliwanag ang mga mata ni Shihinuo habang nakikinig sa kanyang master, sabik na sinasabi, okay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Xiaoshuan sa ibaba ng mga hakbang na humahantong sa Luoyun Sect, malakas na humihingi ng pansin, malaking problema. Sect Leader, Elder Wang at Elder Lin. Pinatay sila, narinig ang gulo, agad na sumugod palabas si Ye Wen Yuan at ang kanyang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyayari. Tumayo siya na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, nagtatanong ng mapagbantay, sino kayong dalawa? Ang 4 na disciple sa paligid niya ay nagbantay din, sinusukat ang master at disciple duo. Si Xiaoshuan, magulo ang damit at buhok, nakasandal sa balikat ni Shihinuo, umaagos ang luha sa kanyang mukha habang nagkukwento, ito ang illegitimate daughter ng Lin family's Lin Wang. Ako ang kanyang guard. Kagabi, hindi umuwi ang matandang master buong gabi, at pagkatapos magtanong sa lahat ng dako, nalaman namin na nanatili siya sa lugar ni Wang City Lord kagabi at pinatay ng isang misteryosong tao. Nagtanong si Ye Wen Yuan ng may pagdududa, Lin Wang's illegitimate daughter. Pagkatapos ay inabot niya at nagpakawala ng isang agos ng aura. Ang aura na ito ay lumipad na parang talam at tumawid sa braso ni Shihinuo, kumuha ng kaunting essence blood niya. Ginamit ng matandang lobo ang essence blood upang subukan ito sa isang berdeng tabletang bato kung saan nakaukit ang mga larawan ng 2 dragon na naglalabas ng Triceratops. Nag-iisip sa kanyang sarili, ito ang life tablet ni Lin Cheng. Kung may pinagsasaluhang bloodline, lalabas ito. Matapos makita ang 2 dragon na kumikinang ng maliwanag na pula, kasama ang mga salitang, same bloodline, nabawasan ang kanyang pagdududa, bumubulong sa kanyang sarili. Kaya ang mga taong ito ay talagang kamag-anak ni Lin Wang. Itinaas ni Ye Wen Yuan ang kanyang ulo upang tingnan ang master at disciple duo pagkatapos ay nagtanong, ano ang ginagawa ninyong dalawa rito? Ibinaba ni Xiaoshuan ang kanyang ulo, kinuyam ang kanyang mga kamay, nagpapanggap na nalulungkot habang nag-uulat, narinig po namin na isang misteryosong tao ang mag-isang pumatay ng 3 Golden Core Cultivators at sinira pa ang City Lord's Mansion. Nag-aalala po kami na sila ang mga kaaway ng matandang master, kaya po kami espesyal na pumunta sa bundok upang humingi ng tulong mula sa Luyon Sect. Ibinuko ni Shihinuo ang kanyang bibig at sinabi, Sect Leader Ya, nalaman ko po sa aking ama na si Sect Leader Ya ay pinipino ang Lin Family Sword Manual ngunit nagdurusa mula sa backlash at palaging naghahanap ng solusyon. Hindi ko po alam kung sinabi na sa inyo ng aking ama, ngunit ang Lin family ay mayroong ancestral sword training method. Habang nagsasalita, ginamit niya ang kanyang spirit energy upang hiwain ang kanyang braso, pagkatapos ay inialay ang kanyang dumudugong braso patungo sa kanya. Nagpatuloy, ang Lin family po ay nagkultura ng mga espada sa loob ng mga henerasyon, kaya ang dugo ng Lin family ay natural na sapat upang pinuhin ang sword manual at epektibo rin ito sa paglutas ng mga sugat na iniwan ng backlash ng sword manuals.
Kumunot ang noo ni Ye Wenyuan habang tinitingnan ng babae sa harap niya, nag-iisip sa kanyang sarili. Alam niya ang tungkol sa Lin Family Sword Manual at alam pa kung paano lutisin ang mga pinsala, maliban kung humakbang siya at nagbanta, ipakita mo sa akin ang pamamaraan na binabanggit mo ngayon. Pinapayuhan kitang huwag akong lokohin, kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Nang matapos siyang magsalita, isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan upang ipakita ang kanyang lakas. Kalmadong itinaas ni Shihinuo ang kanyang braso upang ilabas ang Essence Blood habang ipinapakita rin ang kanyang sinseridad. Sinasabi, "Siyempre, maaari mo itong subukan muna." Agad na binalot ng agos ng Essence Blood ang katawan ni Ye Wenyuan at nagsimulang umapekto sa kanyang dibdib. Pinakalma ni Ye Wenyuan ang kanyang isip, nag-iisip, nararamdaman ko. Dahan-dahang lumalabas ang Essence Blood ni Shihinuo sa kanyang katawan, pinapakalma ang sugat na lugar ng paunti-unti, na nagpaparamdam kay Ye Wenyuan ng ginhawa. Naisip niya, ang mga panloob na pinsala na iniwan ng Luyon Sword's Backlash ay gumagaling. Talagang may epekto ito. Matapos matanggap ang paggamot mula kay Shihinuo, ganap na nawala ang pagdududa sa puso ni Ye Wenyuan. Binuksan niya ang Mountain Garden Grand Formation at sinabi, "Pumasok." Nagpalitan ng makahulugang tingin ang master at disciple, hudyat ng tagumpay. Pagkatapos ay lumingon si Ye Wenyuan upang utusan ang disciple, "Ngayon ay bababa ako ng bundok upang imbestigahan ang insidente kina Elder Wang at sa iba pa. Kapag wala ako dito, walang sinuman ang pinapayagan na buksan ang Mountain Garden Grand Formation." Ayusin din ang matutulugan ng dalawang iyon. Yumukod ang disciple at sumagot, "Nauunawaan po." Sumulyap si Xiaoshuan sa kanya ng malalim, palihim na nakangiti. Ito ay talagang isang pagkakataon na ipinadala ng langit. Gabi na sa loob ng Luyon Sect, sa isang silid. Nakaupo si Shihinuo na nakakrus ang mga binti sa sahig, nakaharap kay Xiaoshuan upang makapaglipat siya ng cultivation sa kanya. Hindi nagtagal, umakyat ang cultivation ni Shihinuo sa Chi Refining Stage Level 1. Agad na lumabas ang system screen, "Host has transferred 200 days of cultivation to disciple. Reward tripled, receiving 600 days of cultivation." Matapos makuha ang reward ng system, si Xiaoshuan, nang hindi nangangailangan ng anumang nakakabaliw na pagsasanay, ay agad na umakyat sa Core Formation Stage Level 6. Huminto ng bahagya si Xiaoshuan at sinabi, "Sige, ngayon na mayroon ka ng Chi Refining Stage Level 1, kapag nakuha mo na ang Lin Family Sword Manual, maaari mong gisingin ang iyong innate sword physique." Narinig na ni Shihinuo si Xiaoshuan na binanggit ang innate sword physique ng ilang beses, at ngayon ay walang pinagkaiba. Hindi niya napigilan ang kanyang pagkausisa, lumaki ang kanyang mga mata at nagtanong, "Oh, ang innate sword physique na naman. Ano ba yan?" Napagtantong nakalimutan niya, tumawa si Xiaoshuan, "Wala, fair na." Matapos ay upgrade ang cultivation ng kanyang disciple, nagsimulang mag-imbestiga ang master at disciple duo sa loob ng Luyon Sect upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa Luyon Sword Manual. Nagtanong si Xiaoshuan, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, "Sigurado ka bang mahahanap mo ang lokasyon ng Sword Manual?" Sa sandaling ito, nakaupo ang dalawa sa bubong, kalahating nakatago. Buong kumpiyansa na sinabi ni Shihinuo, "Huwag kang mag-alala, Shifyo." Nagtiwala si Xiaoshuan sa kanyang disciple, nag-indulge na sinabi, "Sige, kung gayon, ikaw na ang manguna." Dahil dito, umalis ang dalawang figure sa bubong, lumipad sa himpapawid. Ang mukha ni Shihinuo ay mukhang lubos na kumpiyansa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa harap ng isang silid, isang Luyon disciple na may hawak na espada ay nakasandal sa isang haligi sa balkonahe, humihilig. Agad na tumalon si Shihinuo. Napansin siya at bamulong, may nagbabantay. Pinakalma ni Xiaoshuan, "Ayos lang." Dahan-daang naglakad ang dalawa patungo sa pinto. Kinakabahan si Shihinuo na patuloy na sumusulyap sa natutulog na guard. Dahan-daang sinabi ni Xiaoshuan, "Kaya kung itago ang ating mga aura, ang mga taong nasa ibaba ng Nascent Soul Realm ay hindi makakadama sa atin." Isang mahinang tunog ng pagkaluskos ang umalangaw-ngaw. Dahan-daang bumukas ang pinto ng silid. Pagpasok, tuwang-tuwang sumigaw ang master at disciple duo, nakita na. Sa harap nila ay isang kulay cyan na treasure sword na nakakadena sa isang bilog na pedestal.
Naglalabas ng lightning-like aura ang espada at mayroon ding sealed phantom talisman. Lumingon si Xiaoshuan upang utusan siya, huwag kang mag-alala at pinuhin ito. Paprotektahan kita. Masunarang sumagot si Shihinuo, opo. Matapos sagutin ng kanyang master, agad na umupo si Shihinuo sa sahig na may nakakross na mga binti. Mahigpit siyang pumikit, itinuon ang kanyang spiritual sense, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa harap ng kanyang dibdib. Ipinasa niya ang kanyang chi upang lumikha ng isang magic pattern upang tipunin ang spiritual power. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang mahina ngunit malakas na asul na aura. Matapos makatipa ng sapat na spiritual energy, inabot ni Shihinuo at inilipat ang kanyang spiritual power sa sword manual sa harap niya. Ang spiritual power na natanggap niya ay biglang nagkabanggaan sa umiiral na aura, na naglabas ng isang bumubulong na tunog, at pagkatapos ay lumiwanag, nagpakita ng mga senyales ng pagsabog ng enerhiya. Agad na umalangaw ang isang nakakatakot na pagsabog. Ang aura na nakapalibot sa espada ay nagsimulang sumabog palabas na parang isang bilog na sound wave. Tinamaan ng aura, agad na umubo ng dugo si Shihinuo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sa sakit at naisip, napanatili pa rin ng espada ang spiritual sense ng Luyun Sect. Pagkatapos ay kumalma siya at patuloy na ginamit ang kanyang divine sense upang sakupin ang minanang sword manual. Dahil narinig ang malakas na ingay, nagulat na nagising ang guard. Dali-dali siyang tumakbo upang tanungin, sino iyan? Nakita si Xiaoshuan at ang iba pa, medyo. Natarante siya ngunit galit pa ring sumigaw, kayo. Habang itinago ang kanyang braso sa likuran niya at kinablit ang signal flare. Agad na isang maliwanag na berdeng flare ang lumipad diretsyo sa langit. Dumilim ang mukha ni Xiaoshuan at sinabi, mukhang hindi na tayo makakapagtago. Inabot niya at hinawakan ang kanyang pamaypay, nagpakawala ng hindi mabilang na sword shi at nagpatuloy, kung ganoon, magdulot tayo ng kaunting gulo. Samantala, sa labas ng teritoryo ng Luyun Sect, si Wen Yuan ay pababa ng bundok. Narinig ang signal flare, lumingon siya upang tingnan. Isang kislap ng pagkasabik ang nag-alab sa loob niya, may nanggugulo sa aking Luyun sword. Ito ba ay isang pagsalakay? Sa sandaling ito, sa loob ng Luyun Sect, ang mga elders, matapos matanggap ang senyales, ay sumakay din sa kanilang mga Dharma artifacts at lumipad, handang makipaglaban. Hinulag sila, sino ang lakas loob na kumilos ng ganoon kalakas sa aming Luyun Sect? Sabihin ang iyong pangalan, napalibutan ka, sumuko ka ng mahina at mas kaunti ang iyong pagdurusa. Dahan-daang itiniklap ni Xiaoshuan ang kanyang pamaypay at tumayo sa harap ng tarangkahan. Tumangala siya sa langit, nakikita ang maraming kumikinang naguhit ng aura na nagtitipon at casual na sinabi na may kalmado at relax na kilos. Tinapik ni Xiaoshuan ang kanyang pamaypay sa kanyang kamay at malamig na sinabi, kung wala ang aking pahintulot, walang sinuman na darating upang manggulo ang pinapayagang pumasok. Sa likuran niya ngayon, libu-libong sword shi ang naghihintay, kasama ang pinagmumula ng mapanganib na aura na bumubulwak. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, itinuro niya ang kanyang pamaypay diretsyo sa unahan at sumigaw, sige. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, isang serye ng gintong sword shi ang sumugod diretsyo sa langit, patungo sa mga tao ng Luyun Sect. Ilang elders ang nagtaas ng kanilang mga kamay upang lumikha ng mga Dharma artifacts upang lumaban habang hinahamak na sinasabi, naglakas loob kang kumilos ng mapangahas sa harap ng isang core formation cultivator gamit lang ang ilang sword kinesis. Habang sila ay nagmamataas pa, ang sword shi ni Xiaoshuan ay dumaan na, sinira ang kanilang mga Dharma artifacts at nagpatalsak sa kanila pabalik sa hangin. Sa sandaling ito, sumigaw ang mga elders ng Luyun Sect sa takot, ano? Ang aking ancestral Dharma artifact ay nasira sa isang galaw lang. Paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan ang lumilipad na espadang ito? Tiningnan ni Xiaoshuan ng mayabang ang umuungol na mga langgam at masayang tumawa. Huling beses, isang round ang pumatay ng 3 golden cores. Akala ko lahat ay lasing at hindi sapat ang liksi. Ngayon, mukhang ang Luyun Sect ay ganoon lang talaga. Lumaki ang mga mata ng isang elder at sumigaw sa takot, isang tao ang napalibutan at pumatay ng 3 golden cores. Maaari kaya ikaw, si Xiaoshuan, habang lumilipad sa hangin, ang kanyang buong katawan ay nagpakawala ng isang napakalaking gintong aura,
sinamahan ng hindi mabilang na sword chi na lumalaki na parang kawayan. Sumagot siya, hindi ko binabago ang pangalan ko kapag umaalis ako. Hindi ko binabago ang apelyido ko kapag umuupo ako. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng murderous aura. Mapanganib siyang ngumiti habang ipinakilala ang kanyang sarili, Nanli Sect, Xiao Xuan. Kung may lakas pa ang Luyon Sect upang maghayganti sa akin pagkatapos ng gabing ito, tandaan ang pangalan ng matandang lalaking ito. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng taong dumating upang magsimula ng digmaan sa Luyon Sect, nagsimulang makaramdam ng kirot ng takot ang mga elders. Naisip ng isang tao na may maputlang mukha, kaya pala Nanli Sect. Tama, sa loob ng 10 milya na radius, ang Nanli Sect lang ang makakapaglaban sa Luyon Sect. Ngunit, kahit ganoon, hindi sila susuko. Galit na sumigaw ang isang elder, simulan ang labanan. Lahat, sumunod sa akin. Hulihin ang magnanakaw ng Nanli Sect. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itugo. Maraming salamat po.